Interesado ka ba sa three-way battle? Yung na gustong mangyari ni Looney? Oo. Kasi Pero interesado ka rin if ever kay Tape CD? Possible kaya, no? Sana ako isa sa inaantay ko din na mangyari. Rematch yun ni Sixth Street sa flip top sana, no? Pero tingin mo ba may nararamdaman ka bang aura na mangyayari yun? Pagdating sa PSP, nung nangyari yun, sabi ko, tangina, ang daming nagagalit kay Mot na... parang mabigat pa nga rin sa kanila eh. Kasi nung panood ko nga yung laban ni Creeply tsaka ni Van, parang yung first game ni Creeply. 17 ka nung nakabuntis, nagkaanak ka 18. 17 din ako mismo, nagtrabaho doon. Smoke kami doon. Parang huminto lang kami nung meron kami isang kasama na huli. Kasi makakalimutan kay Boss Arik, unang-unang tanong niya sa akin. Unang-unang interaction namin na, siya ba? Nung lumabas yung flip top, hindi ko hate ko pa siya nung una. Na ano ba to? Parang binababoy niyo eksena, ganun ba yung tingin ko. Okay. Yung laban yun ni Sorhenyo sa Sunugan, totoo bang binigay mo daw sa kanya yun? Bakit di mo naisip sumali sa grupo namin? Kung magkakaroon ng Royal Rumble na mga champion, willing ka bang sumali? No, sa lahat ng naging nakalaban mo, sino sa tingin mo yung parang eto na yung puputol ng win streak mo nung nakalaban mo siya? GL versus mo, tingin mo pwede ba? Welcome back dito sa aking Dayo Podcast at dumayo kami dito sa Dasma, Cavite at pinuntahan namin undefeated champion! Palakpakan natin, Mot! Yan o. Kamusta ka, Mot? Safe lang, kuya. Safe lang. Tangin na. Kamusta ang buhay-buhay mo ngayon? Ganun pa rin naman. As usual. As usual. Eto na ang isa sa mga inaantay na kasagutan na kailangan malaman ng mundo. Yun o. Nakakabahan ako. Interesado ka ba sa three-way battle? Yung na gustong mangyari ni Looney? Oo. Kasi ibang challenge din siya. Pero meron akong nadaanan sa mga clips sa Facebook na parang natanong ata si Kuya Luns kung trip niya kung ayaw pumayag nung isa na three-way. Kung papayag siya nung lalabanan lang kami ng dalawang parang kay GL ngayon, GL Husky, GL Raffian. Doon naman, parang doon ako medyo Hindi ka sang-ayon? Oo, kasi parang madodoble yung puwersa ni Kuya Luns na andun yung underdog effect tsaka yung parang napaka-master niya Oo. Parang doon medyo hindi ako sang-ayon. Parang ang nakikita ko kung sakaling gano'n, parang si Looney ang panalo pa rin kahit matalo siya. Pag nangyari yun, no? Kasi parang pag natalo siya, dalawa kasi kayo. Diba? Pero kung three-way, interesado ka, Mot, Sinyo, Mot, Looney, Sinyo, interesado ka sa ganun? Oo, yeah. Naman, palag sa ganun. Pero mas okay sa akin din yung 1v1, tas wala nang Kasi parang mas mabigat na trabaho nga rin yun, yung three-way. Ang katwiran kasi ni Sinyo, nung nag-usap kami, parang sa pagrespeto niya kay Looney, gusto niya pagtuunan ng panahon kasi Looney yan. Same kami, yun yung tinutukoy ko yan na mas okay rin yung 1v1. Tsaka yun, wala rin naman ako masamang pinapay sa pareho. Parang nagkataon lang na nagulat din ako na hype bigla yun. Yung three-way na yun. Kasi parang kailan lang ang na-hype pagtaas ng labang ko sa PSP. Yung parang uulitin yung sa amin ni Sixth Street. Yun. Nung sumunod, nung ahon, Tape CD. Tapos biglang nagkaroon naman nung hype naman sa three-way. Parang magkakadikit lang sila ngayon. Hindi ko na alam kung kumbaga yung pressure ko nagsunod-sunod na saan ba ako tututok dito kung anong sakali. Parang gano'n. Pero interesado ka rin if ever kay Tape CD? Oo naman niya. Idol din, Tape CD. Pero nung parang ikaw ata ang nag-post nun, di ba? Yung parang, hindi, ang kinall out pala ikaw ni Tape CD sa laban nila kay M-Site. Maluwag pa, kasya pa si Mot. Tapos nag-post ka nun yung parang tipsy. Get tipsy. Kataon lang yun niya. pero sakto to. Sige, post ko. Dagdag hype. Pero nung huling labang ko sa flip tops, nung ahon na nakalabang ko sa Sayad, yun si Kuya Tips sa talaga hiningi ko nun. Or si Sixth. Last year pa. Bakit kaya hindi natuloy?
ayun, parang hindi naman na para sabihin din ni Boss Arik yung pinakadahilan eh. Parang basta hindi available, ganito. May kanya-kanyang Posibleng ano. hindi available. Kumbaga, Parang, nung ako yung nag-request, kumbaga natanggihan din ako. okay. Tapos nagulat na lang ako nung laban ni Tipsy nung ahon. Kinall out niya ako. Dapat Oo. Kaso baka nga parehas na available ka. Siya naman parang hindi pa siya ready bumatil. Oo, naiintindihan ko naman din yung side na yun. Sayang sana no kung halimbawa interesado kayo sa laban yun, buwelta no. Hindi ba ni Arik? Wala, hindi umano sa akin si boss. Parang feeling ko meron na rin na planchado na rin yung lineup niya nung buwelta eh. Hindi na rin kami nakapag-usap pa. Pero nitong mga parang ang sinisimento niya pa lang sa akin na ahon talaga. Yun, pag-uusapan namin. Wag mo na muna sabihin kung sino pero wala pa rin naman siya bibigay. Yeah. Parang feeling niya hindi niya pa rin talaga sigurado. Tangina kahit saan dun, sa totoo lang kahit saan dun. Kahit sabihin natin hindi matuloy yung three-way. Interesado ka sa three-way, si Sinyo hindi. Pero interesado ka rin naman sa dalawa-isa. Ay, hindi ka interesado sa dalawa-isa. Yeah, parang Actually, kahit hindi si Looney kalaban mo, feeling ko, Tipsy Dimot, putang ina. Oo, siguro iba na rin yun yan. Wasak yun. Or sige, hindi matutuloy three-way. Sinyo versus Mot. Putang ina, di ba? Maraming nga yan, no? Parang, kung sesemento ng battle sa yun, feeling ko kung hindi talaga kay Looney. Feeling ko ang pwedeng ibigay sa iyo Tipsy D. Pero may napipisil ka na parang ito talaga trip mo pag bumatil ka ulit sa ahon. Ano talaga yun kasi wala rin kasi ako masamang tinapay sa kanila eh. So parang kahit sino na lang din kung sino man yung siyempre magbe-benefit din ako. Hindi rin yung parang kung sino lang din lalabanan. Tama naman yun. Paano kung iba sa ine-expect mo yung maibigay sa yung kalaban? Nangyayari yun niya tapos wala, parang hindi na lang din natutuloy. Nagigets naman na tao ni Boss Arik dun sa walang gigil. Sa part na yun. Yung sa amin naman ni Sayad, ni Gerald, kaya natuloy yun. Kasi idol ko rin talaga si Sayad magsulat. Ganyan. Sabi ko, sige boss, game, kung hindi man available yung dalawa, safe na yun si Gerald, game yun. Kasi siyempre, iba rin yun eh. Parang ibang rin talaga siya eh. Kumbaga parang ibang subgenre kumbaga sa music eh. Pwede ka mag-yosi habang nag-uusap tayo Okay lang yan. Feel at home, gawin mo gusto mo, wag lang magnakaw. Ayun, possible kaya no? Sana ako isa sa inaantay ko din na mangyari. Rematch nyo ni Sixth Street sa flip top sana no. Pero tingin mo ba may nararamdaman ka bang aura na mangyayari 'yon? Parang yung mutual feeling din namin na wag na. Okay na yun, pre. Parang ganun. May mutual feeling kaming ganun eh. Biglang Kasi pagtapos ng battle talaga, iba na eh. Parang, iba na yung nagiging yung closeness ba pagtapos. Pag-uusapan nyo yung mga yung paghahanda nyo pareho. Yung mga natanggap nyong info galing sa kung sino-sino. Pero yun pala. Props din kay Paring Six. Solid kasi yung parang in-interview pa lang kami nung parang yung media sa PSP Pagtapos nung interview lumapit siya mismo sa akin, pinakita niya yung mga nagbe-message sa kanya na dami na kung ano yung sinasabi, mga parang bibigay ng info sa'yo. Okay, pero yun sabi niya hindi na para bumaba tayo sa mga ganyang shit tol. Alam mo naman yan. Siguro naisip niya rin na pwedeng may gumagawa rin sa kanya na nagme-message sa akin. So, yun, para din, ma-set din na may limitasyon tayo sa ganyan. Paano kaya? Doon ako naging komportable na. Tara tol, tas, yun, doon ako nag-alok na rin na, tol, tayo sa 70-30 natin para pares tayong may siguradong may uwi pagtas ng laban. Yung sa premyo? Ako una nag-alok nun. Yun dun pa lang. Tapos nung kaya naging 50-50, dun na sa stage. Parang ang tagal nung judging tol, palagay mo, di sa yun eh. Kasi nagkaaganunan muna sa yun. Di, atinan natin. Parang gumanon si Six. Sige tol, pabor sa akin. Kasi paramdam ko hindi sa akin eh. Sure pa, ating kapatid.
Kasi yung nangyari, yakapan na lang pa. Ang kalit din eh. Ano yung 70-30? Kung sino man nanalo, 70-30 sa matatalo. 700-300. Kasi 1M yun, di ba yun? Oo. Nakuha nyo na ng buo yun. Nakuha naman din agad. Bago magpasko. Pouchang ina. Kailan ba nagganap yun, yung battle nyo? November, parang last week at anong November, kung di ako nagkakamali. Cash na binigay. Hindi kasi parang Patse. pinatche. Dalawang Ewan ko lang kay bigay? Six kung isa ang bigay sa kanya. Sa akin, ako, ginusto ko rin namang dalawa ang bigay kasi baka Maubos. magawa ko. Hindi, ano yun? Alam na nila Pibos na hati na kayo, tas ibibigay na lang both. Parang ganun. Sinabi na namin din pagtapos mismo nung Pero hindi na doon sa mismong event kasi Ibang araw na. Oo. 2 PM na lang. Tapos yung Sing-Sing, Ay, yung Sing-Sing, talaga yun niya. Kumbaga, wala pa namang gawa nun eh. Kasi syempre, susukatin pa yun eh. Pero Hindi wala naman ka pa. alam mo. Meron silang binigay nung una. Okay. Yun yung sa replica nga. Ngayon, eto, malalaman na nila. okay lang yan. Hindi, yung pangalan ng jewelry na yun. Jewelry in the Palace. yung parang, 4 na digit yun eh. Okay. O, sige, wag natin banggatin. Anong nangyari? Ayun yung pinaka nag-sponsor kasi nun eh, na ayun yung gagawa. Ewan ko lang kung sponsor o parang siguro may discount lang na paggawa. Kasi gold yun, di ba? Ayun din, no? Parang nagkaroon din ng problema yun na issue yun. Yung nawala rin siya bigla. Hindi Pero na naibigay. parang netong kailan lang, nag-PM pa yun eh na, ito parang bumabawi na kami, bumabalik na. So, asahan pa rin yung Sabi ko, sige lang, uy, kung na lang. PM nyo lang pag okay na, ganun. Pero ewan ko kasi alam ko nagkaroon nga ng issue na may mga hindi rin nabigay sa iba na mga paggawa, tapos may mga investment na parang ganun. So, ang collab na nangyari sa PSP, scammer to scammer. Hindi ko rin alam niya. Basta ako, napadpad lang din ako doon para, sige, trabaho. Oo. Kasi, pero nung una, wala talaga akong balak sumali. Oh. Sobrang tagal din talaga ako inawitan ni Pibos. Mm-mm. Napa-oo lang ako, gawa nung mga panahong di rin ako na-battle. Binibigyan ako ng mga racket ni Pibos. So, parang balik pakisama. Oo. Sa mga parang private event ng company nila. Nagpe-perform okay, kami. okay. Minsan kahit appearance lang, tapos naabutan, sabi ko. Puta. 15. Kumbaga nag-ipon, naramdaman ko rin na tinaniman kami nito. Yun talaga yun. Tanim ng pakisa. Bumili ng bumili ng tropa. Parang ganun ang tawag ko dun eh. Pero yun nga, pero malay mo naman yung Sing-Sing na yun eh. Bigay. Ay, sila naman nag-a-approach. Sayang din, tsaka gold din yun, di ba? Tsaka iba yun, yung meron kang ring na parang sa NBA. May ring ka na ganun. Pero yung pinaka, yung replica na nandun lang din sa akin. Okay. Pero alam ko, siya, gawang silver na gold-plated, ganun daw siya. Kasi hindi rin siya sukat eh. Kaya hindi ko sinusuot, hindi masyado sukat eh. Hindi mo mararamdamang champion yun. Hindi para sa'yo eh. So siya, hindi talaga siya totally peke. Kumbaga, hindi siya plated. Silver pa rin, gawa pa rin sa... Pero gold? May ganun Iba ba? pa rin, may iba pa rin yung gold tapos Tangina kung ganyan kakapal na Sing-Sing tas gold. Ang mahal yan. Yun malaki yun niya eh. Tsaka dun mismo, may dala rin silang panukat nung mismong event. Safe sa ito. Parehas kayong sinusukatan. Hindi, kasi pagtapos na ng event niya, kung sino yung nanalo, dun sila lumapit. Parang dun na sinukat. Siyempre, medyo ka pa nun, lutang ka pa sa mga aganapan. Sige, okay na yan niya, okay na yan. Ganun lang ako ng ganun din dun eh. Pero sayang, no? Sana maibalik pa. Tsaka yun, sana makabangon din yung business na yun. Tsaka yung PSP, tingin mo itutuloy pa ba nila Badger yun? Ay, yun, medyo hindi ko na alam niya. Hindi rin ako ganun kalapit sa kanila na para, kumbaga kung paano nag-ooperate talaga yung yung paliga nila. Pero sana matuloy kasi nakakatulong siya sa ibang MC na makabattle. Kunyari, di na nakakabattle sa flip top. Tapos nakakabattle sa PSP. Malaking bagay siya. Lalo kay Badang. Hindi, kay Akata din. Na gusto rin, hindi, nakausap ko si Akata, parang di niya na rin trip eh. Gusto na mag-retiro ni Akata pero isang battle flip top. Tas ako pa gusto niya. Pero feeling ko malabo na yun. Parang rin si boss, parang iba rin ganyan yung kunat to ni boss na hindi. Hindi, tsaka, hindi, basta,
Basta iba si Enigma. Kumbaga, kaya niyang ibigay sa'yo yung todong suporta na binibigay naman sa atin lahat. Pero pag nakita niya na sa kabila ng mga pwede namang ibigay sa'yo, Tsaka yun nga, si Boss Arik, iba din yung pag-intindi nun, off-cam, behind closed doors na, tulad nun sa PSP, parang yung mga tao, yung mga fans, galit sila na, hindi, nabili ka ng ibang ano. Si Boss, parang iba yung pag-intindi niya dun. Kami, naiintindihan niya kami, nararamdaman ko sa kanya, kasi hindi naman nalayo loob niya sa akin. Siguro sa ibang dahilan na lang yun, kaya nagkakaroon siya ng gap sa ibang MC. may sariling reason yun. Kumbaga, Iba. Hindi doon tungkol sa... hindi dahil bumatil ka. Hindi dahil bumatil ka doon, galit siya. Hindi ganun kababaw yun. Hindi ganun siya. Ayun nga, pag-usapan natin yung PSP run mo. Yung naging laban yun ni J Black, napaka-controversial nun no? Yeah. Sino na panalo nun? J Black? O ikaw? 3-2, ako yan. Ikaw. Tapos yung parang hindi sumangayon yung mga tao. Yun nga Tapos biglang na J Tsaka Black. yung ano rin, yung body language ko rin na parang hindi ko rin tanggap Siguro, naging body language ko na rin yun. Gawa ng, naramdaman ko na rin sa tao yung buhay. Sabi ko, yung tanggapin to, ang ganito. Ngayon ko lang to naramdaman sa dami ko naging laban na puro hiyaw pagka ina-announce na ikaw. People power yung nangyari, no? Tapos, dun ka nagka-haters. Sa flip-top kasi, ang ganda ng imahe mo Parang parang diba pag sa flip-top Pagdating sa PSP, nung nangyari yun, sabi ko, tangina, ang daming nagagalit kay Mot na... Parang mabigat pa nga rin sa kanila kasi napanood ko nga yung laban ni Creeply tsaka ni Van, parang yung first scheme ni Creeply. Di ba? Pag nilang gagawin sa akin yung gawa nyo. Tapos parang crickets walang umano Parang feeling ko, baka mabigat pa sa kanila. Hindi pa nila kaya tanggapin as joke yun. Yung na yun. Sa bagay, actually, malakas din naman si J Black nung araw na yun. Mga puntuhan niya nun. Ang tingin ko ang pinaka naging mali talaga doon yung ginawa ni Pibos that day niya na binago yun. Tapos ganun din, nabago rin naman nung pagdating nung binago niya, tapos parang paglabas nung battle, yung mga tao naman sa online yung nagprotesta. Hindi, wala talaga ganun naman yung naging ganun naman yung naging naratibo. Parang nagbali-baliktad siya. Actually, maganda sana yung intention nung PSP sa totoo lang. Kahit maraming anggulo sa kanila. Ang ganda nung nung gusto niyang mangyari para makatulong. Kaso yun nga, ewan ko ba, ba't kasi biglang nagagaganon si Pibos ang puta. Sayang tuloy yung... Ayun, parang sa ibang naman na yun, sa ibang bagay na yun, yung naging problema niya ngayon. Ayun, wala na rin kaming alam dun, parang haka-haka na lang, bulong-bulong ako naman nangyari. Yung premyong kalahating milyon, saan napunta yun? Anong ginawa mo dun? Nag-invest lang din ako yan, nag-ano ako ng mga tindahan namin mag-ano ako ng piso net. Yan, tas kumuha ako ng insurance sa mga anak ko. Ngayon, yung pinagsusuporta ko dun sa insurance ng mga anak ko, yung naitayo ko rin mini business sa bahay, yung piso net. Para kayo yung buwan-buwan na pinangano ko sa insurance nila. Para pag rin, kasi hindi rin ako sigurado kung hanggang kailan to So kahit pa paano, may pangsimula sila ng pang-aral ba ng college. Maganda yan, pag-usapan natin yung insurance na yan kasi kumuha rin ako niyan sa isang bangko na parang tawag nito, parang ang i-invest kong pera ay nasa 800. May ganun na parang investment tsaka insurance. Ganun, may ganun na Ano siya? Magkano yung parang babayaran mo nun at ilang taon? Sa akin niya, ang pinaka kasi yung misis ko Siya yung sa kanya kinlose yung yung mga conditions, yung deal. Bale, ang alam ko lang parang tig 5K yung yung dalawang bata monthly? Per month. So ano nga siya? Sa insurance siya. Meron kasi sa bangko. Sa kami yung saan? Yung nandiyan sa MCX, may kita may FWD. Doon ka. Kasi meron din ako sakto yung agent, na umuna sa akin, malapit na kumpare din, sabi ko. Sige, dito na lang. Pero yung mga bangko yun, madalas nag-aalok nga ngayon. Ano benefits nun yung sa insurance na yun? Anong parang magiging bunga niya after mabayaran mo ng buo? Yun may, parang may certain years din yun na hanggang, siguro parang hanggang mag-18 ata yung yung... Bago makuha? Magkaiba nga siya kasi yung sa Tapos may mga iba pa yung parang may magagamit ka pa pagka na pagka-disgrasya ka, na hospital, yun.
Pero more on para sa kanila, hindi yung hindi yung kumaga hindi kami yung nakalagay doon bilang beneficiary. Para lang talaga siya sa mga bata. Hindi mo siya basta-basta makukuha. After Kunyari pa ako madisgrasya ako, wala akong kinalaman sa insurance eh. Parang hindi, para sa anak mo to eh. Okay. Kaya inalok din ako ng insurance na hindi natin masabi. Kuha ka na rin. Parang pinapakuha ako ng sa akin. Try mo yung sa bangko nga, sa Opcom sabihin ko sa'yo. Ang naman niya, yearly, ang kailangan ko hulugan is 200K. Yearly yun. So, maghuhulog ako ng 8 years. So, meron akong 800. Yung parang investment na rin siya, insurance investment. Ang pasok naman doon, pagka nagkasakit ka o nadisgrasya ka, sila na bahala, yung mga insurance mo. At the same time, kunyari, nakabayad ka na ng mga 2 to 3 years to 4 years. Pag nakahulog ka na nun, kasi 20 years bago mo makuha yung pera eh. Kunyari, 8 years, 800,000 na, parang 1.6 na nahulog ko sa 8 years. Makukuha ko siya after 20 years. So parang pang retiro ko siya, meron ako mga 2M na pang the future. Pero pag nakahulog ka na ng mga 2 to 3 years, yearly, makakuha ka ng 50 to 60. Ayun yung kaso, ayun yung parang mabibreach na lang pagka hindi mo na tuloy-tuloy hulugan niya, no? Parang ganun. Oo, pero may pagkakataon naman. Ako naman kasi, kaya ako kinuha yung yearly na 200. Kaya ko na siyang biglain eh. Yun din eh. Matatansya mo naman hindi, kaya to. Yung parang 800 to, 1.6, kaya ko na siyang biglain sa totoo lang. Tapos, imbis na natutulog yung sa savings, doon ko ilalagay para after 20 years, kubra akong 2 milyon, di na mauubos ng talong yun. Insurance investment. Maganda nga rin yun yung mga ngayon ng maganda yun actually, maganda rin siya kaysa sa savings lang napupunta yung pera mo. Yun, pag-usapan naman natin yung album mong Panalo Ka Sa, anong naging inspirasyon doon. Kasi nung nakita ko yung album mong Panalo Ka Sa, puta, parang nagsasabo ka ba? Hindi, yun nga rin mga sa akin. Sila Don Pao, sila Lanceta. Hindi ako naniniwalang hindi ka na gano'n. Wala. Pero ayun, alam ni God, hindi talaga. Kahit hindi talaga ako nakatikim ng Good. Pero nasaksihan ko kasi siya eh. Na yun sa mismong bahay namin, parang yung compound na bahay namin, parang naging drug den din siya na naging pwestuhan. Dati yun. Dati pa ya. Kasi nahiwalay naman ako ngayon. Yun, nakikita ko lang parang na-normalize lang ako na araw-araw ko siya nakikita doon. Tapos nakikita ko rin yung, buti ang kinaganda doon, naging boss din yung isip ko na nakikita ko, ganito pala yung nagiging epekto. So, ba't ko pa tatry ito? Tsaka nung mga panahon na yun, parang pinipilosopo ko din na, kailangan ko pa niyan eh. Araw-araw akong puyat. Yung ilalagay ko dyan, pang-food trip ko na lang. Habang nagpupuyat ako. Tama naman. Ganyan na lang. Parang, yung naging katwirang kung pamimiloso po doon sa bagay na yun. Ang gandang inspirasyon din na nagkaroon ka ng ganong paligid na kaya ayaw kong mag-drugs kasi nakita ko eh. Meron namang taong kaya nagda-drugs kasi nasa paligid ko siya eh. Mas maganda talaga na kaya mo iniwasan yung bisyo na yun dahil nakita mo yung negative side nun. Ayaw mo matulad doon. Iba rin yan. Mga malalapit na tao sa akin, meron talaga yung ngayon, wala na talaga, parang hindi na nakaalpas. Pero yun, mas malaki yung saludo ko dun sa mga, di ba, mayroong mga taong hindi sumubok. Saludo sa mga, pero mas saludo ko dun sa mga sumubok pero nakawala. Parang, ang galing nyo. Ang hirap nun. Ang galing nyo. Parang, kasi nakita ko mismo eh, kung paano mahirap kumawala sa ganyan. Tas parang as in na sober mo yung sarili mo sa ganun. Solid yun. Parang din ako talaga napapasaludo sa mga ganun tao. Lalo yung ako kasi hindi ako naniniwala sa rehab. Nyari, adik ka, lulong ka na. Hindi ako naniniwala sa rehab. Pag nag-rehab ka, di totoo yun. Ang rehab kasi parang diet. Kunyari, ikaw, gusto mo mag-diet. Hindi ako kakain. Pero pag 3 buwan ka nang hindi nakakain at nakakita ka ng masarap na pagkain, 3 months na akong hindi nakakain eh. Magkakaroon ka ng pagbigyan ko naman sarili ko. Oo, ganun din sa rehab. May mga kaibigan ako nakulong, nag-rehab,
ilang buwan, pag-uwi, ang taba. Putang ina, ilang araw lang, puyat na naman. Oo, ang bilisin. Inipis lang din agad, no? Parang diet din siya. Pag nadapa ka, kakain ka, mas lalo ka magiging mataba. Ganun din sa rehab. Mas lalo ka magiging addict. Yeah. Pero ganun pa man, sa mga ano natin dyan, tropang nakarehab, kung ano man, patunayan yung mali kami. Tama yun. Mas maiging wag na. Oo. Tsaka ang pinaka makakapagpatigil talaga sa'yo kung meron kang disiplina sa mga drugs, inspirasyon. Mismo ya. Inspirasyon. Ang karamihan ko nga doon sa tinutukoy kong huminto na galing sa ganun sa pagkalulong. Karamihan sa kanila papansige pag nagkaanak na, yun, feeling ko iba talaga yung ano ng ano. Pag nagkaroon ka na ng supling, ibang ano siya. Inspirasyon. Parang sagip talaga siya, sagip. Kahit ako nung panahong kasi 17 years old lang din ako Hindi ko rin alam, hindi ko rin alam kung ano patutunguhan ko. Parang pag-graduate pa lang ako ng high school. Yun, dun ako nabuntis ko yung partner ko. Alam ko na sa pagkakaalala ko, meron pa akong utang na back subject sa Filipino 3. Tapos parang inarbor ko na lang, sabi ko sa teacher ko, sir, magkakaroon na ako baka pwedeng balato mo lang sa akin, kailangan ko lang talaga magtrabaho na. Kailangan ko na makagraduate. Kasi sabak na akong trabaho. Kasi yun, parang napagbigyan. Ano yun? High school graduate ang natapos mo? Oo, yeah. Tapos hindi ka na... Rekta, dun sa pinasukan din ni Malupiton sa Yasaki. Shoutouts pala sa Yasaki yan. Nagtrabaho ka doon? Anong trabaho yun? Sa mga wirings ng sasakyan, sa mga pinto, ganun. So 17 Nagtitape. 17 ka nung nakabuntis, nagkaanak ka 18. 17 din ako mismo nagtrabaho doon ya rekta. Tumatanggap sila ng underage. Underage. Yun nga lang, yung kulit, andun pa rin, dala ko pa rin. Nag-smoke kami doon. Parang huminto lang kami nung meron kami isang kasama na huli kasi pinifrisking paglabas Kasi baka nag-uwi kayo ng tape. Sa kanya, hindi ko lang nahuling tape pero nakita yung nakita namin nirekta sa biglang nagpatawag ng polis. Tapos dun ko na ay putang seryoso na to, hindi na to yung parang high school na, ayoko na. Doon ako maayos na, kailangan ko na mag-iingat. Kasi iba na pala to trabaho na to. Kasi meron din yung time na ang trabaho, kinakatingan ko. Hindi ako pagkatamad ako. Pagkatamad ako. Punta ako sa lola ko, dun sa malapit lang din dun sa factory na yan. Parang umaga-umaga, nakatamad ako. Sabihin ko na lang, wala kaming gawa. Kakating ako, kulit Pero alam ng asawa mo na hindi ka papasok? Nalalaman niya pag sahod na. Dahil kulang. Ba't ito lang? Nagkakating. Yan. Pero natapos ko pa rin yung kontrata mo. Nasagip pa rin. Sa trabaho po. Dala ko pa rin yung kulit talaga. Tsaka yung mga tinitrip namin, yung mga parang substandard yung mga ginagawa kong pag-tape, mapabilis lang, tapos tawa lang kami ng tawa. Kaya nung may mga monterong biglang umaandar, parang nakukonsensya ko, baka may kasalanan ako dito. Ano siya sabi ng lola mo noon pagka ganun, alam niyang galing kang trabaho? Parang ayaw maniwala. Pero syempre, tatanggapin niya na lang din ako. Kumain ka na dyan. Syempre, iba naman yung mga love ng lola, iba yan Sa bagay po siya, 17 ka pa lang nun. Nipis ko pa nun niya. Hindi ka hindi ka pa pinanday ng panahon para sa pamilya Yeah. Yun din yung yung nakita ko nag-post ng yung flip top process of illumination. Ayun, Process of illumination Calabarzon. Tapos magbe-birthday ako nun, July. Sabi ko, try ko rito. Tapos yun, parang nag-post pa ako nun na parang sabi ko, God, balato mo na sa akin to, sana. Parang ganun lang, parang nag-status lang ako ng ganun sa Facebook. Pero lumipas pa yung ilang buwan parang tinanggap, ay wala. Kasi bumalik October, isang umaga din, nung papasok ako, parang pang umaga naman ako nun, pagising. Nakita ko, nag-pop up yung yung message. Page ni Boss Arik, yung picture ng page niya. Nagulat ako, tas yan. Nabasa, isa ka sa mga napili para sa Process of Illumination, Calabarzon. May message ka ng flip top mismo? Nung page ni Boss Arik na Enigma. Okay. Paano ka ba doon? Paano ka ba nakapasok sa flip top pala? Ang nakita ko doon sa ang requirements, magpapasa ka ng 16 bars na pangkanta, 16 bars na pang battle, tapos parang na lang din, optional na lang na maglagay ka ng
mga link na mga naging battle, mga underground, ganun. Sakto, meron na rin nata ako nun. Napapabattle na rin ako, pero hindi lahat may mga video eh. Pero meron namang isa, dalawa, may naano pa rin ako dun, may na-attach pa rin ako link dun. Ganun. Pero tumagal kasi July pa ako nagpasa, birth month ko. Tapos, October, bandang late October na nag-message pabalik si boss. Ito yung sumalang ka na ng process of elimination na freestyle. Oh yeah, sila Cripply, sila Onyx, yan. Sila Saan ba Topper. ginanap yun? Dito lang din, malapit sa amin. Sa Flip and Beyond dito. Ay, wala ata ako nun. Hindi ata yeah. ako Si Balakid, sila Spade ang nandun nung mga panahon na yun. Ayun si MR, kabatch ko rin. Ayun yung... Si Bill. Ayun yung kamukha mo pa si Chito Miranda. Oh, yeah. Yung buhok mo, yung payat na payat. Nakasan. Binatas, di ko makakalimutan nga, lagi ko rin inaano sa mga interview. Pagka di ko makakalimutan kay Boss Arik, unang-unang tanong niya sa akin, unang-unang interaction namin na, isasabo ka ba? Kasi syempre, di ko rin siya masisi, nipis ko Tapos, alam niya rin siguro kung anong klaseng lugar dito. Tag-champion ka ba nun? Nung process of... Hindi si Onyx ang... naglaban kami ni Onyx dun. Pero hindi sa championship, parang quarter ata. Kasi una kong round si Topper, nanalo ko. Tapos, yun, sumunod si Onyx. Tapos, ang ganda ng naging laban namin. Kami yung naglaban ng OT. Nagkaroon ng OT yung sa amin. Parang, alam ko yung pinaka-finals nagkaroon din ng OT. Pero bukod doon, sa matinakbo nung mismong one-day tournament na yun, yung sa amin lang yung nagkaroon ng OT din. Freestyle battle siya, di ba? Yung mga panahon na yun, medyo pa sa freestyle Medyo hasa-asa pa sa freestyle yung mga panahon na yun Paano yun? Yun ang gusto ko malaman. Kailan ka nagsimulang yung sarap talaga at yung sa freestyle? Kasi may ibang nagsimula sa pagsusulat, yung iba freestyle talaga. Ayun, anong taon ka ba nagsimula mag-rap? Ako bandang ako 13, 14 years old yan. Anong taon yun? 2000? Hindi ako nagkakamali. Alam ba, siguro 2012, 2013. Late na rin siya. Parang hindi na siya pasok sa 2009, 10. Hindi ko na. Flip top era na rin talaga siya, oo. Hindi, nagrarap na ako ng 2010 ng flip top Kasi nung lumabas yung flip top, nagrarap na rin ako Nagrarap ka sa sarili mo? Oo, nagsusulat na nga ako nun sa pagkakaalala ko Sinong naka-inspire Ako talaga ako, Glock 9 talaga, yung mga yung motivational Glock 9. Ganun, kaya nung lumabas yung flip top, hindi ko, hate ko pa siya nung una. Na, ano ba to? Parang binababoy yung eksena, ganun ba yung tingin ko. Okay. Tapos hanggang ngayon, yung na-appreciate ko na lang yung battle rap nga dahil din kay Kuya Luns. Parang nakita ko yung art form nun sa kanya. Doon ko na-appreciate. So may pa rin pala to. Talagang iba rin. Kung bagay yung technicalities doon nabuksan yung isip ko na ano nga itong battle rap ang sulatan din. Yun nga lang, para makikipag-anuwa nga talaga. Bardagulan, no? Ay, kung high school graduate ka, paano lumawak ang bokabularyo mo ng ganyan? Ako sa akin siguro yan, nakatulong lang din yung sa airmat ko. Pagka parang naging bad namin ng airmat ko Yung airmat ko, lagi rin talaga kami magkaaway nung panahon yung ganun. Parang, rebellious pa ako nun mga ganong edad. Pero yun yung nagiging namin nagiging band namin na nagtatanong ako sa kanya pag may word ako narinig sa labas o sa mga simpleng pag-uusap, tapos tinatabi ko siya, ano kaya yung word na yun? Tapos pag uwi, maano yung ibig sabihin ng gantong salita? So yung papaliwanag niya. So yun, parang siguro doon na lang din nadadagdagan. Lalo kasi pag nagsusulat ka ng kanta, grabe yung parang kang anak ng Tagalog. Paano mo nakuha yung ganong way ng pagsusulat mo, yung bokabularyo ng lalim lalo na yun, ang lawak. Paano mo nakatutunan? Saan kasi hindi ko na masyado ginagawa ko, hindi ko na masyado paano ba? Hindi ko siya masyado nang pinapalalim. Alam mo yung parang magtutunog maganda yung choices of words niya, pero madali intindihin kung ano yung pinupunto. Ganun yung lagi ko siniset na hindi kailangan itong mahatid ko yung punto na to. Tapos, ayun lagi, pag nagsusulat ako, inuuna ko kasi yung yung pinaka-punchline, yung pinaka-top. Okay. Ganun. Bago mo set up ng 4 bars. Bago ako set up ng flow, yung ganun. Pero paiba-iba rin, minsan may isip akong mauuna yung flow. Uy, ang ganda ng flow na to Teka, anong salita ba babagay dito sa ganitong flow?
Parang ganun. Paiba-iba rin, depende. Pero mas madalas nga yung nauuna ko maisip yung thought ng punchline bago ako maggawa. Sa bagay, mas madali na yun. Kumbaga sa battle, pag nakaisip ka ng punchline eh. Ano nga yung sinabi mo kanina na magandang linya niya? Yung kailangan lumagare bago may maputol. Ay, sa ano, nasama sa ano rin. Ayun, parang ano naman, may mga ganong punchline naman na minsan pumapasok na lang bigla habang ano. Nagsusulat Pag nasa ka. mood, oo. Oo. Iba rin yun niya, iba rin yung ganong mood, iba rin yung registro ng mga ganong ano, thought. Pagka nasa mood ka, pagka nasa zone ka, iba rin siya. Kasi minsan, ano, yun nga lang sa katagalan, ano, patagal ng patagal, parang napapansin ko, nagiging masyado naman ako mitikuloso. Na parang ang art, hindi ko na masyadong, nawawala na yung pasimplihin mo na lang. Ngayon, parang pinractice ko siya nung ano, nung nitong nag-iya ng collab si Goodies. Yun, parang, try ko nga ibalik yung ganun to, mabilisang sulat lang. Parang papasimplihin ko na lang. Oo. Doon ko siya pinapractice ngayon. Kasi yung sa album, natagalan din talaga ako kasi parang feeling ko masyado ako naging mitikuloso na ayoko palagpasin yung ayoko palampasin yung at least 4 bars na wala, may masasayang na to. Yun nga lang, tatagal talaga. Parang magiging drop siya, parang iwang muna kita. Wala ako sa mood ngayon. Dahil siguro sa battle, kaya ganun ka na naging meticuloso. Oh yeah, yun. Dahil sa battle. Hindi yung pag nagsusulat ka yung masaya ka na ganun. Grabe yung ano, yung sinabi nga ni Lums, pinapainggan niya kasi yung kanta mo yung kailangan lumagare bago may maputol yung Meralco, mga ganun. Galing nun po, ina. Sa Siklo. Oy, yung pala, paano, stream nyo. Siklo. Saan mapapainggan yung mga kanta mo? Ano, sa lahat ng digital naman na yan, nandun na yung lahat ng mga nailabas kong track. Meron din sa syempre sa YouTube channel, pero yun sa mga Spotify ganyan, Apple Apple Music. Ngayon, dahil binalik mo na yung parang sarili mo sa pagsusulat ng hindi na kailangan maging metikuloso, ano yung nagsiset ng mood mo pag sa pagsusulat para yung parang may kanya-kanyang set tayo. Ano yung parang nakakapagpaset ng mood mo para sumulat? Yung parang yung sa akin niya parang pinakauna yung yung tunog ng yung tunog ng beat, parang papairamdaman ko siya, ano bang konsepto? Ano yung unang papasok sa isip ko na pumapasok sa vibe ng tunog ng instrumental na to. Ganun ko siya sinisimulan. Tas yun parang sunod-sunod na rin yun na papasok din yung mga thoughts. Ganun. So, wala siyang parang pagkagising, nakaset na ako ng mood ng ganito. Wala, hindi ako nagsusulat ng bagong gising niya eh. Madalas talaga sa gabi. Kahit sa pagka bumabattle. Kaya parang bumaliktad na rin yung body clock ko eh. Kasi parang sa gabi talaga masarap mag-isip-isip eh. Ganun. Pang-binatang pang-binatang yung gabi. Pero yun nga, yun nga lang yan, nasira talaga yung body clock ko. Ito, sa totoo nga lang, gising ko lang bago Kaya nga eh. Nung pagpunta, nung tunatawag na si tropa. Yun nga, parang naging problema nga lang. Parang bumaliktad na rin yung ko. Ang hirap niya ibalik. Nangyayari, minsan nagpupuyat ako, tapos inaabot na ako ng liwanag. May isip ko. Kunyari may lakad pa kinabukasan na maaga. Ay sige, diretso ko na ng gabi to. Mamayang gabi na ako matutulog. Tapos parang tatagal lang siya ng 2-3 araw. Babalik na ulit sa puyat na naman. Pero ang kinaganda naman niya, kahit pa paano, hindi naman ako nagkukulang sa tulog. Ganun. Kung ganyan ang body clock mo, ilang taon na ba mga anak mo? Ano na yung panganay ko, 10 na. Yung isa? 3. So, hindi ikaw ang nag-aaskaso? Oo, misis ko yan. Sila yung nagluluto? Okay. Ikaw ang yung... Kasi ako, kaya yung pang daddy na yung pang papas mood na yung katawan ko. Tulog ako ng 9, 10, gigising ako ng 5 kasi niisip ko yung almusal, tanghalian, yung ganun. So wala kang ganung set sa ako hindi ko hindi ko na siya toka. Hindi mo siya pinaproblema. Hindi ko na siya toka. Ano pinaka-provide mo lang? Pinaka-trabaho mo lang bilang tatay? Ayan, talaga syempre sa financial. Tsaka naman din, pagka may mga kailangan sila sa school, tsaka na rin, dagdag na rin yung mga konting reward na luho pagka halimbawang may sila, may mga achievements sila sa sa school. So bilang tatay, ang pinaka obligasyon mo ay magbigay ng
income. O makapag-provide ka. Pero hindi, para sa akin, hindi rin naman ako kukulang din sa mga band ganyan. Kasi Oo. nasa isang Hindi, okay grupo naman yun. kami. Okay naman yun. Pero yun nga, siguro dahil iba lang din talaga yung pagiging tatay mo at tatay ko. Kaya parang nagulat ako nung, nabot ka ng umaga? Yeah. Hindi ka ba magluluto ng almusal? Sa bagay, may ano, sa bahay nyo ba, may kasama kayong magulang? Meron. Hindi, meron. Yung lola ni, Kaya may Lola's Love din yun. may provide din talaga na parang... Ayun yung pinaka nag-aasikaso sa panganay ko. Tsaka pero yung panganay ko yan, nakikita ko na rin, na rin talaga, nakakatulong na rin siya. Marunong siya magkusa, marunong na naghugas siya ng plato. Mas maigi yun. Mas maigi. Ayun, kumbaga props sa lola niya na, kumbaga dun niya natutunan yun. Kasi, di ko naman yun, never ko naman yun, ano nga dun? Maghugas ka ng plato, never ko rin ginanon yun. Pero naglalaba ka, naghugas ka ng plato, nagsasaing ka, gano'n. O ko siya nung wala pa yung pangalawa. Nagagawa ko pa siya nung mga panahon na yun. Ngayon, parang hindi na eh. Hindi mo na siya ginagawa. Kung ako man itotoka na maglaba, papalaundry ko na lang yan. Wala, hindi ko kaya. Pero nga rin yun, hindi nga ako marunong magsaing sa kalan eh. Seryoso ba? Oo, marunong magsaing sa kalan. Nagkasawa ka, hindi mo alam magsaing. Paano yun kung wala palang provider? Rice cooker na lang. Hindi, paano kung wala pala yung walang gabay ng lola? Sa bagay, Dati ko siya, parang mga mangilan-ngilan lang nung binata ako. Yung siyempre, yung airmat ko parang nagagalit. Magsaing ka doon. Tapos yun. Kaso hindi masyado kasi nga nung mga panahon na yun, nung binata ako, rebellious eh. Kaya hindi ko siya masyado naranasan. So marunong ka magluto ng ulam? Marunong niya. May mga Anong specialty mo? ako. Itlog. Adobong nilagang itlog. Hindi, sa sunny side up, perfect yan. Gusto mo malasado, hindi naman sa gitna. Magkakampi nga kayo ni Kairam. Hindi rin talaga yan. Sa mga sangag. So hindi ka talaga... Hindi ako adobo, hindi. Mga ganun, hindi ko kaya Pero madali binata nga yung katawan mo, pambinata. Madali naman siya siguro kung may YouTube Academy naman, sundan mo na lang. Sundan mo na lang. Sa buhay mag-asawa, meron ka bang parang yung may pinagdaanan na sobrang bigat pagdating sa yung kunyari sa financial, sa ganung buhay, sa problema bilang may pamilya na, ano yung pinakamabigat na na-experience mo? Number one din talaga yung yung minsan kasi kakapusin talaga eh. Ayun, yung mga downtimes na ganun. Anong nagiging diskarte mo pagka ganung kapos? Dati, naranasan ko rin extra ako sa magbubuhos ng Construction. Okay. Tapos napasok din ako dito sa yung Katayan. Yung kaso tumagal lang ata ako doon ng 2 gabi. Kasi akala ko ganun-ganun lang. Ang unang toka sa akin, yung babalahibuhan ko lang yung ng baboy. Sakit sa kamay nun. Oo. Tapos nagulat ako, ang dami kong hiwa-hiwa sa ganito ko nabukasan. Sobrang talas pala nun. So madikit mo lang konti. Tapos dami kong hindi ko kinaya yun. Yun yung hindi ko kinaya. Tapos may mga rin, yun nga yung sa pagko-construction na napadpad din ako sa ganun. Noong mga panahong natapos na yung kontrata ko dun sa tinutukoy kong factory. Dahil nga high school grad ka? Okay. Pero nakahanap naman ako ng ibang trabaho, bilang merchandiser. Naging ako. Tumagal ka rin yun, natapos mo rin yung kontrata nun, mga 5. Oo, yun. Tumagal din ako sa pagiging merchandiser. Ayun yung huli kong trabaho bago ako mag full-time artist eh. Doon yun, nabihiyaan ng tadhana. Na yun, kumbaga, ito kaya na. Kaya ko na mag-provide ng sa gamit tong na to. Kaya na mag full-time dito. Ganun. Pero may nung pinaka-roots na lugar mo, saan ka talaga? Dito talaga ako lumaki eh. Pero pinanganak ako sa Pasay. Doon Okay. yung Birth certificate. birth certificate. Tapos, nagkaisip ka dito na sa Dito na talaga saang lugar ba to?
Dasma. Area 1 ako, Area 1. Yan, shoutout sa Area 1. Talagang Caviteño ka kung totoo. Hindi. Hindi eh. Yung Kasi, pamilya ko, hindi. Pero dito na ako nagkaisip, dito na namulat. Oh. So, ano ka na nga, anak ka na nga ng Cavite? Pwede na ring matawag na gano'n kasi dito ka na nagkaisip eh. Nagkaroon ka ba ng ano dito, ng gang? Meron parang mga ganggang lang ng bata, nung kung kami lang, gumawa lang kami ng namin, ng sarili namin pangalan. Anong gang? PSK, Pusakal yan, Pusakal. PSK? PSK, Pusakal. Dahil walang A, walang U at A. Pusakal, ganun, PSK, mga Pusakal. Ayan, Okay. Dapat PSKL. Oo nga, para no? Parang Pascal. Tapos nagkaroon ka ng kagrupo nung nagsimula ka mag-rap. May mga nagra-rap-rap din sa amin, pero hindi nila parang pinursyo na gusto ko maging rapper. Pero marurunong, yung parang sa Watamen, ilalapat namin yung mga gantong verse ni Gatillo. Kay Gatillo. Pagbigas ko ng pangalan ko. Diba, meron pa nga ako. Shoutout pala sa tropa ko kay Intoy. Pangalan niya, Ronnie Espedido. Yung nidikit yung pangalan niya dun. Sa pagbigas ko ng pangalan ko na Ronnie Espedido. Iniiba Pero namin. kanta ni Gatillo yun. Sa akin naman yan Lapis at papel, Thomas Linmuel. Aristotle dapat yun Kay Glaknay naman yun Kasi dati si Gatillo, bata pa yun nung nag-rap yun, di ba? Napapakinggan ko din yung si Gatillo nung bata pa siya Nung yung All-Star, tapos parang kakulab dilas kaya Mike. Sisindihan ko na ang lamparang liwanag sa aming kuweba. Nung kapanahon ng napapaaway pa. Ayun yung Blue Corner era. Ayun yun. Kilala mo na si K-Ram nung nadya ka sa Area 1, tas San Marino siya. Nakilala ko si Klong, run ko sa Isa Buhay, 2017. Siya, sinadya niya ako sa amin, kasi taga dito na lang din siya sa Dasma. Yun, sabi niya, nanonood ako ng battle, Dol. Nanonood kami live, tas yun, pumunta siya sa amin. Tapos yun, parang naging... Ewan ko kung ano na yung nauna kung nauna ba siyang pumunta sa amin o yung napansin ko yung PM niya sa message request, tapos may pinaring siya sa akin kanta, yung Arkila. Tapos sakto, nung panahon na yun, parang naisipin ko rin tignan, ko nga to. Tapos yun na nagustuhan ko. Tapos yun, parang doon kami nagkaroon ng connection na, uy, naglalaro ka rin ba? Tara, laro tayo minsan. Wala pa talaga siya sa flip top nun. So dito na lang. Nagkaroon kami ng collab, Doon kami na una nagkaroon ng collab. Wala pa siya sa flip top, yung Pansamantala. Oo, yung kwento ng buhay mo, Klong, di ba? Pansamantala. Papawihan kita. Pansamantala kasi nahuli ba? Pansamantala lang yan. Akala ko, pero dumadayo ka na kung nandiyan ka sa Area 1, sa San Marino, napapadayo ka na rin ba doon? Yeah. Hindi pa. Dahil lang sa kanya, kaya ako napadpad doon. Kala ko sa laro, basketball. Kala ko napapasyal ka na doon kasi taga doon ako dati. Nga, di ba, naglaro tayo doon. Tapos nagulat din ako, dito ka pala dati sa may San Marino, sa Jordan Street, tsaka doon sa may, sa malapit ka na kay Ram. Dahil nandun yung lola ko. Till now, nandun, may mga pinsan pa rin akong nandun. Kala ko nga, napapasyal ka doon. Kasi kung dayo ka doon ako yung nagturo mag-rap doon sa mga pinsan ko sa amin Ako yung bumuo ng grupo doon sa mga pinsan ko lang naman. Yung sinasabi ni K-Ram na kagrupo niya sa dance, sa pagsasayaw. Tinuruan ko yung mga mag-rap. Ako nagbigay ng rap name. Ako nagsusulat. Kaya siguro kung napapadayo ka baka nagkita tayo nun dati. Wala nung panahon na yun. Hindi. Parang feeling ko nung mga panahon na yun, maliit din mundo ko. Hindi ka nakakalabas Malabo pala. Kasi parang mga 2004 to 8. Musmus pa ako niyan. Tapos yung mga 11, pasyal-pasyal na lang ako nun Baka nga hindi rin. Hindi na rin talaga yan. Alam ko si Klong mas matanda sa akin ng ewan ko kung isang taon o higit pa. Yung marami kasi nagtatanong dito na nabasa ko rin sa comment. Yung laban yun ni Sorhenyo sa Sunugan, totoo bang binigay mo daw sa kanya yun? Hindi ko binigay yun kay Sor. Pero sobrang mga shit happens talaga yung mga kaganapan nun. Kasi papunta ako sa Sunugan nun. Sa unang flyover dyan sa Magallanes. Nakamotor lang kasi ako nun Biglang huminto yung motor ko. Parang sumabog ata yung makina nun. Tapos ang kulit pa. Ba pagkaakyat mo ng flyover, ang baba nun dito sa gilid yung Dasmariñas Village sa may EDSA. Dasmariñas Village. Yan, doon ako nahinto. Tapos tinatry ko siyang buksan, parang
muntik na talaga ako ma-default nun. So, ang nangyari, hindi ko na masyado nakabisado yung pyesa ko kasi yung sunugan tournament na yun, one week prep. Matapos mo man na maaga, ang hirap pa rin magkabisa, lalo may beat. Ganun yung nangyari, napatagal kami doon. Tapos yung ayaw pa pumayag ng gwardiya doon sa Dasmariñas Village na iwan ko ron. Tapos naisip ko, hindi naman din to, papayag din to. Tapos ginawa ko, inalukan ko na lang na iwan na lang ako. Bigata 300, babalikan ko to dito. Tapos yan, pumayag siya. Tapos ginawa namin, nag-joyride na kami papunta doon sa BDC. Doon yung venue nun Tapos nag-battle na kayo ni Sur nun. Tapos yun, ginugulo pa ako ni Sur nung tinatry ko pa mag-practice ng konti. Okay. So, tapos, mag-practice? Hindi ako nakapag-practice, tol. Ginugulo niya, huwag na. Pero yun, kahit pa paano naman na pag-practice pa rin naman ako nun talaga. Doon, kumbaga gumilid ako. Kaso yun nga, para sa akin, naka-apekto talaga yung nangyari. Yung nangyari na yung motor ko nagka-problema. Mahirap din kasi pang isipin mo nun, may battle ka, tapos paano ko babalikan yung motor? Oo. Parang pag ganun pa naman ako sa mga motor, pagka hindi rin ako mapakali, pag nararamdaman ko may mali sa motor na to, kailangan ko mahanap anong nito, anong problema nito. Tsaka ang hirap nun, sa EDSA ka na tutulak mo hanggang area 1. Ang kulit pa nun niya, sobrang parang freeway nung yun, yung part na yun doon, parang wala namang hintuan doon, hindi rin nagbababa ng pasero doon. Andito yung part ng flyover sa bandang gitna Tinawid ko pa siya pagilid. Ang kas ko pa partner ko, si Yay, ang kas ko siya nun, siya yung taga ganun. So ako nagtutulak ng motor pagilid. Paano nyo nabalikan yun, yung motor? Ginawa namin, merong mga tropa sa Mandaluyong. Mekaniko? Shoutout kay Ate Des yan. Mga tropa yung babae siya, tapos may mga tropa na taga doon, SK siya sa kanila. Tapos, nagtawag siya ng mga tropa doon sa kanila na marunong sa motor. Tinulak nila yung motor ko, papunta doon sa Mandaluyong lang din. Ang layo nun Ang layo ng Dasmariñas Village bago ka tumawid pa ng Manda. Pero nagulat nga ako doon sa mga dala-dala ng tropa na mga ang gagaling mas ang ginawa kasi pinagamit sa akin yung motor nung isa. Tapos, yung isa, doon siya ginamit niya yung motor ko. Nagtulakan sila yan, nagtulakan. Tapos, mas mabilis pa sa akin. Sabi ko, gagaling naman ito magmotor. Nagtutulakan kayo ng yung ganyan lang, yung sipa lang sa tambutso. So, mas mabilis pa sa akin. Nagulat ako, mga talaga to, mga veterano talaga to. Pero delikado yun. Oo. Lalo sa EDSA, ituloy-tuloy takbo nun. Tapos hindi pa sila tumanggap ng nun. Hindi nagbabayad. Ang ginawa ko na lang, naglapag na ako ng isang case ata ng Red Doors. Ay, pasalamatan natin. Ano pangalan? Alimutan ko na Pero yung mga tropa dyan sa Manda, yan sa Mandaluyong. Alam niyo na kung sino kayo. Sa mga tumulong kay Mot, maraming salamat sa inyo. Sayang hindi niya na maalala yung pangalan niya. Ang dami kasi nila. Ang 4 na lalaki yan Bilang malapit na tropa ni Kayram at malapit na tropa ka rin ni Lip, Poison at ibang 3GS, bakit di mo naisip sumali sa grupo namin? Oo nga, pero naalala mo ba? Inalok na ako nun niya. Ay, inaalok ba kita? Dalawa kayo ni Kuya Sight. Kataga. Huling Kataga. Rosario. Laban ni Smaglas at ni M-Sight. Sight. Nung mga nung panahon na yun, parang na-pressure lang din ako na parang hindi ako magiging dito, parang hindi rin ako magiging active kasi malayo ako sa inyo. Ayun yung naisip ko nun. Tapos, parang isa rin sa mga ko nun na parang, parang gusto ko mag full time na Tapos parang may pondo pala. Alam ko meron pa ng panahon na yun Pondo? Wala kaming pondo, gagi. Parang may nakarating sa akin na baka yung para sa event, mga ganun. Baka peperahan ka lang ng tarantado. Baka si Lilja nagsabi nun. Nakalimutan ko na Ang kulit nga Kaya parang naging dagdag rin na yun Ay sige, wag na lang kasi gusto ko mag full time dito, mababawasan pa ako. Parang ganun nangyari. Wala na pa kasi Lilja nagsabi nun. Kasi mahilig din kaming mag-trip ng ganun, pero wala kaming pondo po. Gagawin sa pondo po tayo lang Siyempre, rin yung itsura ko kasi noon, panahon na yun, parang talagang madali rin utuin 3GS Foundation. Actually, marami akong inalok dati. Si Cripply ata, o si Lanceta yata. Alam ko si Lanceta. Oo, parang tinanong ko yata, gusto mo mag 3GS na parang, okay na ako sa parang tropa na lang, parang ganun. Pero yun nga parang lagi rin parang napagkakamalan na rin talaga Kasi halos
Tapos, Lagi tayo magkakasama yung eh. circle ko, nandito lang din talaga eh. Yan, sila kay Ram, kay Oya, si Jonah, si Lip. Pero okay na rin yun. Mas maigi nga rin na kung nagkataon, tinawag ka rin squatting. Ang tanong, kung sakali bang nag-3GS ka, kaya mong tanggapin yun. Oo, kumaga sa pag naman ng panahon, parang madadala mo na yun eh. Tsaka, parang magiging sandata mo rin siya eh. Tumo nagagamit sa bars, mga tinatawag yung squatting ngayon, di ba? Parang nagagamit siya eh, parang magkakaroon ka ng free pass na, sige, may mababars mo to, mga ganitong scheme, mga ganitong topic. Lalo na kay Poise, bumagay. Oo. Kasi yung, di ba, nagsimula, hindi pa siya 3GS nun yan, di ba? Nung sa Sardinas, yung panahon na yun, di ba? Hindi pa. Hindi pa. Yung laban niya kay Lanceta. Pero isa rin yun, yung mga panahon na yun, parang, hindi, ayoko dyan. Tapos, pero, biglang na rin siya. Kasi nga, norte siya nun, tropa siya ni Lanceta kasi doon pa siya. Naalala ko nung yun nga yung issue namin yung bata pa ako eh. Alam ko kasama ni Lanceta, nasa likod diyan nun sila Poison. Kasi sila rin yung mga liga doon. Oo, kaya parang baka yun na rin. Pero nung panahon na yun, si J. King 3GS na. Norte din siya, di ba? Romano. Nakakasama na. Kumbaga, kasirkel nila yun sa mga event doon eh. Tingin ko baka kaya din napasali na si Poison kasi baka awayin ako. Hindi, pero yun, naalala ko, nung ginawa ko nga yun kay Lanceta, nasa likod. Ang dami nila nun eh. Tapos nakita ko doon si Poison, na tropa pa nila. Napasali si Poison, hindi ko na maalala, baka dahil kay Lip, tapos winelcome namin siya sa Pasay. Ay, yung Saito Sinyo di ba? Saito Sinyo. Ay, event na yun. Saito Sinyo. Ay, o iba pa. Aspakan, di ba? Undercard si Pero nandun ka, bali, ano ka lang, pupunta ka lang doon niya. Suporta. Ganun naman kasi kami pag sa 3GS eh. Tsaka may service kami. Suporta kay Lil dyan. Tapos parang nag-init na lang din. Syempre, alam mo naman yung mga utak ng late na nakapasok ng flip top, parang pag nag-burst ka, dati pag nag-burst ka sapakin kita yun. Parang minimin mo parang ganun. Ngayon, lately ko na nga lang din nagigits na kahit ano sabihin dyan, kahit sabihin, kakainin ko paa mo. Hindi totoo yan. Wala, yan. Pariling ko mama mo. Parang, okay, sige, sabihin mo na lang ka. Parang lately ko na lang din talaga napagtanto na, karakter, pelikula, ganun. Dati kasi, naiinis ako pagka ganun, kami nila. Kami mga 3GS dati. Kaya rin kami nagkaroon ng gap niyan, parang, kung inantong angas ng mga to sa battle, Parang anong nangyari tuloy, parang dapat kami lang pala yung bully. Tapos ngayon, may maangas din na ganun. Parang di namin matanggap, parang ganun. Dapat kasi, nasanay kami sa gulo parang Iba rin talaga kasi, madadala mo rin kasi kung saan rin talaga kasi galing. Tapos, itong maganda rito. Kung magkakaroon ng Royal Rumble na mga champion, willing ka bang sumali? Oo naman niya, parang isa rin yan sa mga nakita kong parang isa sa mga dream match din ng mga fan Ano kaya magkaroon ng ganito? Mayroon pa nga yung parang magkakaroon ng tournament Kaso parang hindi pa kompleto di ba? Parang hindi pa kompleto. Kahit hindi naman siguro yan, kahit kumuha sila sa mga 2x2 champ, freestyle champ, basta champion. Oo, siguro ganun. Hindi naman sinabing isa buhay champ Battle of the Champion. Yung PSP halos maging ganun yung parang tinarget nila nung una Oo nga, diba? no? Oo. Bakit kasali ba si Sak hindi? Sumali Sa tournament? Round 1 niya Saki, di ba? Hindi naman champion si Sak. Tapos natalo siya kay Lance ng round 2. Hindi naman champion yun. Sino pa bang mga hindi champion na sumali sa PSP? Saito, Lipcram. Sali ba si Lipcram? Sali rin si Lip. Yung isa sa kanila ni Pero ang pinaka-tinarget nga nila yun, yung may mga big names nga. So kung sakaling magkakaroon ng Royal Rumble, sinong tingin mong naiisip mo? Sa isa buhay champ kung mag-Royal Rumble kayo, sinong maganda kaya? Na rin Siguro, parang wala na rin kasi si Batas Ayun, saan kasi subok na rin si Batas dun sa ganung ikot Tsaka ang hirap din kung halimbawang kayo-kayo ulit. Kunyari, sabi natin M-Site, M-Site, Pistolero, Invictus,
O kayo-kayong... Parang halos naglaban-laban na rin. Oo Ay, nga, yan, pero si MC, lagi rin kami pinagtatapat niya ni boss ni M-Site May mutual lang din kami na pares namin tinatanggihan yung isa't isa sa PSP, dapat... Hindi, kahit sa flip top, talaga? Hindi kami natuto, parang pares namin di alam na inalo kami sa isa't isa. Tapos parang pag nakita na lang doon kami, tinanggihan nga kita. Seryoso, ako rin. Anong reason? Inalo ka sa akin Ba't tinatanggihan? Wala, parang alam mo yun, pagkasabi pa lang na ito, parang wala akong masabi sa'yo. Dahil tropa. Medyo na rin kasi, yun nga, parang kuya-kuya din kasi yun si Gasite May ramdam niya rin siguro na yung pagka-down ko sa kanya, kuya-kuya din talaga Parang sa'yo, ganun. Basta, kunyari ako, parang ibigay, hindi mo rin kukunin. Parang feeling ko. Sa bagay, kahit kung ako pwede, iset natin yung parang may tema? May tema. Ayoko na nun. Hindi mo na. Hindi ko na siya gustong balikan. Kumbaga, nagka-error na Noong mga una, baga successful, tapos na yung era doon, tapos na. Kahit nga si Pistol yan, tinatanggihan ko rin siya kay boss Alam ko ganun din siya pagka naaalok. Pero ewan ko, nagka na lang talaga, walang choice. Kasi sa PSP, kasi tournament nga, nagkasalubong pala kayo. Nagkasalubong Pwede palang mangyari ang M-Site versus Moot kung sakaling magtatagpo sa tournament. Ganun na lang. Tangina, sayang nun, no? Kung nagkatagpo, halos parang pwede talaga kayo maglaban ni M-Site din. Yung kakaiba kasi kay M-Site naman, masasabi ko, parang di nawawala yung gutom Yun yung kakaiba sa kanya Hindi nawawala yung gutom sa battle. Oo. Yan, sila Poison. Parang hanggang ngayon, nag-experiment pa rin. Yan, sila Pistol, parang anytime. Si Lip, mga kumbaga anytime, sige, battle rap game. Ako kasi parang wala talaga yung ganun ko Parang kanino ko ba naalala yung yung line ni Syed na yun? Yung tungkol sa pangarap na maagang natupad. Parang ganun siyang parang feeling ko na rin ako doon totoo nga yun. Sa lahat ng naging nakalaban mo, sino sa tingin mo yung parang eto na yung puputol ng win streak mo? Nung nakalaban mo siya? Naramdaman ko siya nung kanino ba? Kay Apex, naramdaman ko na rin yun Pero bandang lang, first round. Second round, parang medyo nakakampante ako na, hindi, pwedeng sa akin to, makukuha ko. Yung kay Sur din, yung sa una namin, yung sa finals. Yung isa buhay. Medyo lang doon, naramdaman ko lang din talaga nun yung sa nasa puso ko talaga, hindi, gusto ko manalo. Ayun na yung pinaka nagtulak. Kaya parang natalo nung nararamdaman ng puso ko yung takot sa isip ko na parang ito na yata, dito ako matatalo. Tsaka yung rookie days mo kasi, iba yun, pochang ina, iba yung... Tsaka napapanood ko nga yung mga review mo Yun, parang yun, accurate din yun na na alam mo yun, yung napapansin mo yung difference nung napadpad ako sa PSP na parang hindi na to yung yung dating Moot na Alam, andun yung sulat, di ba? Parang andun yung quality ng sulat, pero kung paano ko siya i-deliver, kung paano ko siya dalhin, kung paano ko dalhin yung pyesa ko, parang wala na dun Ayun, feeling ko rin talaga na wala yun nung Siguro, dagdag na lang din na parang hindi ko talaga trip. Wala sa puso ko itong ginagawa ko ngayon Parang trabaho lang talaga. Para sa pera. Actually, pero maganda rin naman yung laban mo kay kay Sixth Street. Yung kay Lance, ang pinaka gusto ko dun sa ranan. Ako, Lance. Ako, sayo ko nun. Nung nireview ko yun, sayo pa rin ako nun Kasi parang... Yung third din kasi nila, ako, yun, masasabi ko nga talaga. Kasi alam, yung third ni Lance, parang nawala na rin siya nun Oo. Tsaka putang ina, apakakatinong anggulong papahanap mo. Tas sunod-sunod. Ano pa Kiri, sino ba yung laruan na nandun? Si Luffy ba yun? Yung laruan ka pa nandun ito, sinaano mo siya. Ano ba yun? Grabe yun, putang ina yun, sobrang ellipse na ellipse ako sa laban yun ni Lanceta, nung tang ina. Kaya yung sobrang lakas ng linya din ni Lance doon,
yung Kitamoto automatic. Parang may mga fan na lumalapit sa akin na parang sobrang lakas. Akala nila linya ko yun. Oy, idol, Kitamoto automatic. Hindi ko linya yan. Linya sa akin yan. Parang gusto ko sabihin ganun. Kita ko nga rin yung reaction mo nun pag binibitaw nilang seta yun. Puta na, grabe. Lalo na nung sinabi niya, yung parang sinimulan niya na gusto nyo, yung gamitin ko yung estilo ng idol nyo, holo gamit. Yung palang, parang niready ko na yung tenga ko, ay, eto na. Puta, alam ko na to. Tapos yun nga, lalo na yung worth it yung pag-antay ko, yung pagbagsak, talagang ngumusok rin ako para tumalsik yung mukha ko eh. Sa mga rookie ngayon, sino yung parang nagagalingan ka talaga? Na parang tingin mo, kung sigurong wala kang dinadalang undefeated, pwede kong kahit yung parang, interdivision na makalaban lang. Sino sa tingin mo sa mga rookie ngayon? Wala akong yung parang mapapahanga pero hindi parang hindi gusto ko makalaban to. Wala akong ganung Pero nakikita ko yung kumpiyansa tsaka yung kumpiyansa, yung composure tsaka yung puso ni Ban. Si Ban, no? Iba rin yung kay Ban. Parang hindi parang nakikita ko sa kanya hindi siya madali mamain. Ganun, parang yung kumpiyansa niya, iba yung kumpiyansa nito. Iba rin yung tigas na mukha, parang ganun. Para sa akin siya yung Kriplin ng Cebu. Yan, di ba? Para sa akin. Kaso ang rebat naman ni siya daw yung Ban na Bicolano. Yung Ban na Bicolano. Ang galing nga nun. Parang paano mo na ang galing niya, naisip niya ng agad-agad yun, biglaan. Pero nagalingan din ako kay Krip, kung binalik niya rin yung sa ender ni Batas. Tapos pinadala ng baras. Akala ko talaga, kasi nung ginawa ko na reaction video yun, akala mo nagkataon yun. Akala ko sulat siya na parang ang sinabi ko pa nga nun, nabutasan na nga yung angulo mo, tapos meron ko pa palang ganyan. Rebat ba yun? Oo, ako palagay ko dinugtong niya eh. Dinugtong niya. Parang ribat na nasa dulo. Ginawa mo yun. Ito, meron din ako dyan, pang parody dyan. Pambasag sa binasag. Sa akin, sa pagkakaano ko yan. Maganda dun, maano rin natin kung ano ba talaga yung ni Cripply. Pero malamang, sabihin ni Cripply, hindi, freestyle yun. Dun siya sa makikredit, no? Yun nga di ba? Yung tinakpan yung camera, may nag-Gcash lang doon. Kalit eh. Ganda ng laban nila, solid ng laban. Sobrang dikit. Ginawa ko reaction video yun. Sobrang dikit ng laban, binoto ko si Ban kasi pag ganun kadikit ng laban. Gaibla lang sa'yo, gaibla. Hindi, lahat ng sulat nila, dikit lang sa akin. Pagka ganun kadikit na laban, napakahalaga nagre-rebat ka. Ayun na yung parang pampuntos. Lalamang talaga sa'yo si Ban kasi huli si Ban niya di ba? Oo. Tsaka hindi Teka, sino ba nauna? Si Cripply. Putang ina, parang si Kailan yun. Kalit yan, Feeling ko ginaya lang ni Kailan yun, pinarody lang si Sixth Street. Kasi parehas na parehas yung... Marunong ka, Kailan, Parehas na parehas yung, pwede bang ikat to? Ganun din si di ba? Talent din yun niya, yung kukunin mo yung attention ng mga Oo, yun. Tingin ko alam ni Kailan ginagawa niya. Parang mainis sa kanya tao, na wala ka lang mabigat na tinapakan parang gumanong ka lang Iingay pangalan niya. Magandang rin siya. Magandang simula para magpaingay ng pangalan. Usapang battle rap. Yun. Ito na. Yung, ewan ko kung nasabi mo na to sa ibang podcast o napaliwanag mo na to. Yung kapamilya logo na ninakaw mo daw. Ano daw ninakaw yun? Yung sa kay Michael J daw. Laban nyo ba ni... kay Michael J mo kinuha? Sabi? Oo, sabi. Pero hindi ko pa siya napapanood talaga Napanood ko na lang nung sinabing ginaya. Oo. Nagkakataon naman kasi talaga yun Pero yung, sa pagkakaalala ko, magkaiba naman yung tot Parang yung kanya, sisira yung line ko, sisira sa mga rounds mo. Parang logo ng kapamilya sa akin, kada rounds pasok yung linya. Ayun yung may sa akin. Parang logo ng kapamilya. Marami, tas yun, napuna ko na lang din sa, hindi na lang napupuna ng iba. Nangyayari talaga siya yung ganun, yung magkakaparehas kayo ng idea, kahit hindi sinasadya. Siguro nagagamit na lang siya pagka wala na masilip sa'yo. Parang ganun. Ito, parang last resort siya na, pwede kong gamitin to, wala akong masabi sa taon to Yun nga, tapos napansin ko na lang din, parang naging sa akin parang naging gas-gas na yung angle na ganun na ginaya mo si ganito, ginaya mo sa ganyan. Oo nga Ginawa mo, parang naging gas-gas na siya Kasi sobrang dami na rin sobrang dami ng battle, di naman lahat mapapanood mo Parang, syempre, may iba rin yung
daily life mo na hindi naman para lagi ka, may bago labas na battle sa gantong sa gantong liga, kailangan ko to panoorin, baka baka masagasaan ko yung mga nagamit na rito. Ay, magiging obligasyon mo pang isa-isahin lahat, di ba? Ang possible na pwedeng gumaya ng linya, ang nakikita ko, kunyari, pag rookie, wala ka pa sa flip top, parang gusto mo lang bumatil sa kalsada, tapos may gagayahin kang linya sa idol mo. Yun ang posibleng ginaya pa. Oo, yun yung yung dati parang yung kausuhan nga nung bagong labas lang ng flip top. Tapos parang nag-aano yung mga bata. Yun. Kaya naglalabanan sila. Ang magiging problema lang nun, pagka may beat, kunyari, pangarap mo palang mag-flip top, tapos ginamit mo yun sa school. Tapos may video. Pag tumungtong ka ng flip top, tangina mo, magdanakaw ka. Yun ang literal. May labang ka kay sa school nyo. Yun. Parang ninakaw mo yung linya na yun. Doon lang papasok siya. Na parang ninakaw mo talaga yung linya na yun. Pero yun nga, sa kapamilya. Nagulat nga ako nung napanood ko na. Sabi ko, hawig nga, no? Parang naisip ko. Pero, syempre, alam ko naman sa sarili kong hindi. Pero, napapaisip pa rin ako na, paano kaya sila papaniwalaing hindi? Parang ganun. Ka ba? Nag-set up ka ba ng sulat para doon? Para i-defend yung sarili mo? Parang hindi ko in-specify na ganun eh. Pero may naging pre-med ata ako, nakalimutan ko na kung ano. Labang ko ata kay, hindi ko alam kung kay Spade o kay Apex. Tas limot ko na rin kung nagamit ko ba o hindi. Yung yung style na anagram, yung baliktaran, paano mo siya naisip na gawin siya sa flip top? Saan ba mas pumutok yun? Siguro nung anak olats ka, Onax talo ka na. Doon nagsimula nung parang na-appreciate yun. Parang naging obligasyon ba? Para siya naging obligasyon parang naging tumatak. Binigyan nila ako ng ng responsibilidad na kailangan lagi ako may ganito, ganyan. Kaso sobrang ayun ang nagpapasakit din sa ulo kasi parang magiging obligasyon mo na nga siya na kailangan ko mag-isip ng ganito, hanapin nila to hindi pwedeng wala to. Ayun, ganun siya. Pero kasi yung pangalan ko pa lang doon na nanggaling kasi Tom ako binaliktad mo na. Doon na rin siya nanggaling. Kasi nung kabinataan, parang uso sa amin yun, nung sa aming mga bata ganun kaming mag-usap. Kahit sa amin pag magdadakil. Parang streets na rin naman talaga yun yung ganun. So wala siya sa plano o wala talaga sinulat mo lang siya sa isang linya tapos kinagat ng tao? Oo, ganun nangyari. Okay. Akala ko meron kang parang hindi ko siya sinadya na dito gagawin ko signature to. Parang parang yung, syempre, nakikita ko na lang din karamihan sa komento. May isip mo na rin na, ito yung gusto nila. Sige, bigay natin pagka kaya. Pero parang may nagsabi ata sa battle na may gumagawa na dati ng ganun. Totoo naman din niya. May mga gumagawa na. Alam ko, sino ba yun? Si Notorious ata. Pero ganun bang baliktaran? Yung talagang hanggang dulo ng word parehas na baliktad? Hindi ko alam niya Hindi ko na rin chinek out Parang yata? Parang iba-iba naman kasi na rin yung scheme na ginagawa dun. Hindi mahirap na rin yung yung sobrang halos isang buong praise kasi ibabaliktad ng pagganon. Mahirap na yun Mahirap yun. Ayun parang natsabahan ko na lang din yun yung anak olats ka Onax talo ka na. Ayun, syempre yung thought na anak olats ka kailangan mo pa maipasok kailangan mo pa paano ba? Para maipasok ko tong anak olats ka sige, gagawin ko sa setup, gagawin ko ng yung airmat mo, parang tatanungin ka. Kailangan mo po may pasok, i-construct mo pa siya na para maipasok yun So, talagang masakit siya sa ulo, parang ang hirap attention to detail din. Parang, pag binaliktad mo yung M-site, katapusan mo. Pero saan ba nag-originate yun niya? Yung na yun? Hindi ko na rin nasundan. Pero lagi na rin. Pero tumatak na siya, parang ginagawang trip na lalo ng mga rookie. Sino ba saan ba galing yung linya na yun? Yung baliktarin mo yung M-site, katapusan mo na. Si Lip ata, parang ginagawa si Nilip. Di ba yung sa pandemic battle? Ginamit ni M-site kay Sak Maestro yun. Ginamit ni tangina kasi ano kaya yung pinakatot, ba't niya binalik? Sige, subukan mo baliktarin, tapos ka. Baka ganun, hindi dahil tapos ka sa akin. Pag binaliktad mo yung M-site, katapusan mo na, parang ang labo putang ina yun Kung babalik ka sa 2x2 battle, sino ang napupusuan mo? Sorhenyo o Mot na? Kay Ram o Ay, si Kay Ram pala.
Kung magtotoo parang ka. mas mainam na si Keram kasi magkalapit kami. So, Oo. mas maganda yung mag-ensayo na lang. Kaso mo, natinry na rin namin ilapit kay boss yun eh. Kaso, magtuon na siya kay, na-establish na siya kay Slack one. Kaso hindi Ngayon, naman. ginawa namin, sige, sa music na, tara, pasok tayo dyan. Pero pwede pa yun. Hindi pa naman siya totaling ganun eh. Kaso yun, parang instant angle agad yun sa amin. Lalo kay Klong. Sa bagay. Oo. Instant angle. Ba't ito na kasama mo ngayon? Parang ganun. Oh, sino bang si Sorhenyo? SM tas kayong MS. Oo, kasi nga kasi 'di ba kami yung SM. Tapos Motsur parang naging MS nyo. Yeah. Inong part na MS no. Ayun din pa lang yung mga panahon na yun, naging controversial din yun, yung battle na yun, yung laban namin na Kakalalip, tsaka Kalaundo. Ayun, isa yun sa mga pinakaunang controversial na laban. Dahil? Parang public opinion din ata yun na Kalalip dapat yun. Actually, madaming opinion na parang dahil nga rin sa mga rebat. Tsaka si Sorhenyo kasi, nung battle nyo parang agresibo yung parang, hindi ba 45 lines. Padaya! Parang... Pero sobrang challenging nung naging paghahanda namin nun. Bali, ang nangyari nun, bumisita si Sur ang nag-stay muna dito sa amin ng 1 week. Kasi sobrang ikli na lang talaga ng preparasyon namin, 2 weeks na lang. Kasi ayun yung galing na sunugan eh. Galing kami sunugan, kakatapos na namin mag-battle, tapos biglang, uy, may battle tayong 2-on-2. Tapos natin magsuntukan din sa tayo naman mag-camping ngayon. Kaya nagkasakit pa nga siya nun eh. Umatel siya, may lagnat siya eh. Kaputap yun, isang saludo pag pag may nararamdaman ka. Tapos talagang nilagnat siya, tapos kinukumbulsyon nung pagtaas ng battle, pauwi ng Baguio, pakat ng Baguio. Yung kinukumbulsyon nga daw siya nun eh. Sabi nung parang si Boss Ivan, yung tropang Baguio din, shoutout Boss Ivan. Ayun yung nagkwento na kinukumbulsyon pa raw si Sur pag uwi. Parang tumaas talaga rin yung lagnat pagtaas ng battle. Pero pagtapos na hindi mismong battle. Hindi, bago yung battle niya, may ubot sipon na siya sa amin. Putang ina, saludo sa ganun. Yung bumabattle kahit may nararamdaman. Saludo sa ganun. Buti na itawid nyo pa rin, no? Oo nga eh. Tsaka nagulat din ako. Siguro pares gutom. Noong mga panahon na yun, kabisado rin namin. Talaga, yung mga linya. Tapos ang kalaban nyo pa, Lipcram Jonas, dalawang ulol. Subok na. Tapos magkalapit lang. Di ba, panahon yun, magkasama sila. Alis ng bubong din sila eh. May plano kang bumatil ngayong ahon? Sure na ba? Oo, yeah, ano naman ako, rin, kung ano man maging official na ni boss. Pero sure ka, para sa'yo, game ka talaga ngayong game naman ako, game naman ako. Tangina wala ka bang yung parang, ito na lang ibigay mo, wala kang... Wala akong ganung Pero ako, sigurado naman ako, ang mga pwede possible talaga sa'yo, 3 lang eh. Tipsy D, Sinyo or Looney. Pero yun nga, tangina kung... Pero yun sa akin, ang pinakamalabo talaga sa 3, si Sinyo, si Sinyo. Malabo? Bakit? Oo. Parang hindi niya rin trip eh. Tapos ako, parang hindi rin naman ganun na hindi ko rin trip. Na maglabang kayong dalawa? Sayang, style clash talagang maganda yun. Sa bagay, si Sinyo, meron talaga siyang natitrip ang gustong kalaban. Sayad. Alam ko, Abra. Trip niya rin. Oo. Basilio, kaso, kunyari, ako si Enigma, hindi ko ibibigay si Sinyo sa'yo. Tagal mong wala dito eh. Tsaka, top 1 ko to eh. Etong ginawa ni GL na parang ganito yung gustong mangyari ni Looney. Yung dalawa eh. Yun, sobrang saludo kay GL din. Ano sa tingin mo yung... Nagsisimento ng pangalan yun. Yun nararamdaman ko siya ngayon. Nagsisimento ng pangalan to. Dito, di ba parang magkadikit din yung Actually, parang ginawa niya na yung magkasunod na battle eh. Yung... Diba, sinagtala, tsaka MR. Oo. Tapos biglang, sunod na event lang, ganyan gagawin mo ulit. Tangina, And parang... nilalagay niya talaga yung sinisimento niya yung pangalan niya talaga sa history rin ng battle rap. Gumagawa na siya ng history sa pangalan niya, Putang GL versus mo, tingin mo pwede ba yun? Pwede naman siguro pero kung ako ngayon tatanungin, hindi ko muna rin siya tatanggapin sa akin. Si GL, bakit? Hindi muna. Parang andun yung
paano ba? Yung parang siya mas makikinabang pa eh. Tsaka, mas nasa kanya yung pabor. Parang ganun ko siya nakikita. Kailangan mo ng konting panahon pa. Ganun. Parang pwede yan eh. Parang, may gusto kong gawin ngayon. Ina-admit ko rin naman na kayang-kaya ako nito. Oo, okay. Tsaka, hindi ko rin basta ibibigay, Sa bagay, parang yung sa amin dati ni Akata. 'Di ba? Sobrang init ni Akata noon. Ako talaga kino-call out niya. Tapos, di ako lalabas. Alam kong kakainin mo ko kasi mainit yung issue ko eh. Oo, may ganun nga. Oo, kailangan yung parang parang kunyari ito yung ginagawa ni GL. Sige, may gusto kang gawin. Siguraduhin mong hindi ka madadapa dyan sa ginagawa mo. Possible na, ayan, pag nadapa ka dyan, eto na, tara na. Parang pwede na yung ganun. Naramdaman ko naman din yun kay kay Tipsy D siguro. Kasi, yun nga, di ba, parang lumapit na rin ako sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng call out eh. Ayun kay boss ko na siya hiningi nun, direkta eh. Last year yun, bago, yung sayad dapat. Kaya naging sayad yun. Oo. Tapos nito, pagkatapos ng mga naging issue sa PSP, siyempre magkakaroon ka ng lamat eh. Madali ka ng butasan ngayon. Siya naman ngayon yung nag-call out, di ba? Ngayon parang naisip ko, ngayon siyempre ito sa yung narrative ngayon, parang ako naman lugi sa'yo. Parang may ganun tot eh. Ay, mas maganda kung maglalaban kayo, wag na call out. Yung ibigay na lang talaga ni Arik. Yung parang wala kayong alam, no? Parang, para patas. Parang ang unfair nga din naman yung yung parang palakasan effect pag sinabi na lang hinintay mo muna ako parang ganun. Maganda yung si Enigma yung nakaisip para parehas kayong walang idea. Sige, game. Kasi kung pag ikaw maganda nga rin yun niya yung yung nangyari nga dun sa Sinagtala vs. Ice Water. Hindi nila kilala isa't isa. Maganda na tayo naging setup nun eh. Oo, parang ganun. Ikaw, may plano ka bang mag-alter ego din? Alam mo, sa pagkakaalala ko, inano ko kay boss yun eh. Ay, ikaw nag-alok sa kanya? Alam ko, naghabol pa ako nun eh. Boss, baka pwede. Ito, nung pagkatapos ng PSP, diba, November yun. Baka kaya pa. Ahon, yung ganun. Baka boss, pagbigyan mo ako ng yung ilalagay mo sa ahon yung ganun. Kaso, ko naman din yung tot na parang hindi naman para maglagay sa ahon ng ganun eh. Yung alter ego eh. Tapos yung parang natanggihan na naiintindihan ko naman. Pag ahon, syempre all-star yan. Kailangan mo nakalagay doon. May naisip kang pangalan. Wala pa naman niya. Di ba, parang baka malaman. Baka malaman, Pero wala pa rin talaga ako naisip niya. Parang kailangan ko rin ilayo eh. Kailangan malayo eh. Hindi mahalata. Hindi talaga. Parang anong nagbigay gana sa'yo para mag-alter ego ka? Meron ka bang ibang style na naiisip gawin? Wala naman niya, pero ang pinaka naging tulak, natuwa rin ako dun sa bagong ng flip top, yung ganun, yung bagong naging pauso na ganun. Sarap na, no? Oo. Tangina, naisip ko nga rin mag-ganun, tas pangalan ko Karagatan para malalim. Karagatan. Pero hindi. Parang katapatan ng mga Sinagtala eh. Apo, tangina, no? Tingnan natin kung paano malalagpasan yung Karagatan, tarantado ka. Dahil nandito tayo sa Mick and Chill ngayon, ilang taon na nga tong Mick and Chill na shop nyo? 3 years na rin niya. 3 years na. Kamusta naman yung run ng negosyo dito? Ito, okay naman siya, pero ito ngayon, pares kami busy ni Klong. Hindi pa namin masyado nakasikaso sa mga audit. Dapat nyo siya. Si Klong kasi di marunong magkwenta-kwenta. Sa akin talaga, toka ko talaga yun. Pero ikaw ang inventory? Sa akin yun niya. So, pwede mo siyang gulangan. Ganun lang siya. Tango lang siya. Ganito ba, pinapaliwanag ko, pero tango lang. Sige. Takina, may isa alam mo naman ako eh. Alam mo naman ako sa math, bro eh. Ganun lang din siya. Pero yun, mas maganda dito kung i-promote nyo rin sa yung social media nyo. Sa mga gustong pumunta at bumili ng mga damit, saan nga itong Mick and Chill? Dito yan sa Dasmariñas, Cavite, along Congressional Road lang yan sa Litran, sa Litran Area G Road, basta nandiyan lang. At saka makikita nyo kami sa Google Map or Waze yan. Mick and Chill Clothing Shop. Waze nyo lang, Mick and Chill. Ang mga available na t-shirt dito, flip-top shirt. Real Jokes nandito. Real Jokes, ano pa?
Yan, syempre yung brand namin ni Klong, Mikli, Chillionaire, Mikli, Chillionaire, meron Dirty dito. South, Dame, dami, Hypebeat. Yan, Hypebeat, Hypebeat. Kahit wag nyo nang bilhin yung Hypebeat. Yung iba na lang. Yan. And Morning Glory, Whoop, Chico, madami yan. May sombrero rin, sombrero. May mga Bangkok Gold din. And sa gusto mo ginto-ginto. Yun, pagka, yung mga malapit dito sa Dasma, bakit gusto nyo bumili, parang di na kayo Shopee o kung saan-saan. Punta lang kayo dito sa Mick and Chill. Waste nyo lang, makaka-score kayo dito, yung mga sinusuot sa flip top. Yun. Meron ka ba bang plano this year, album, ganun? Ngayon may mga imbak ako parang gusto ko siya i-release ng EP. Baka EP. Ayoko kasi mag-release ng single EP. Baka parang mga 4-5 kanta. Ilalabas ko bilang EP. Hindi siya album, baka lang. EP lang. Yung album mo, ilang kanta ba yun? Lang din yun niya. 8. Pero walang featuring. Puro ako lang. Etong EP meron. Probably meron to. Abangan nyo yan. Ayun, Mick and Chill. Clothing shop. Yeah. Clothing shop dito sa Dasma. Search nyo lang. Syempre, may palabas na EP si Mot. Meron ka pa bang gustong pasalamatan? Promote. Ito. Yun. Shoutout sa mga tropa natin dyan. Nakasubaybay lagi. Gusto ko lang din i-shoutouts Abani Shanti. Ang tropa ko dyan. Solid dyan. Tropa ko yan sa online. Abani Shanti. Yun. Sa mga nakasampay din dito na mga brands. Ayan, nabanggit na rin namin yung iba. Tapos silipin nyo na lang din. Punta kayo dito sa shop. May kita nyo kami paminsan dito. Kasama ko si Klong. Kahit mag-2v2 tayo dito sa ring dito. So, tsaka yun, sa abang-abang lang din sa battle rap naman. Tingnan natin. Yun. Sa mga gusto pumunta dito, punta lang kayo. Single si Kayram. Malaya yan. Malayang Pilipino. Yan, sana ma-hook mo rin ako kay Goodish. Gusto ko pala rin kay Goodish. Sound trip ko si Goodish pag nasa biyahe. Si Nate Man, yun, lagi ko din pinapakinggan. Sana mag-guess ko sila. Sana mag-guess ko sila. Madayo ko sila. Yun. Yun, Dayo Podcast dito sa Dasma. Maraming salamat mo. Thank you. Thank you. Palakpakan natin. Salamat sa pagdayo. Yeah.